Sabi niya gusto daw niyang kumuha ng cellphone, pero di niya kayang mag-cash. So tinanong niya ako kung pwedeng magamit ang name ko and ID ko. Then without hesitation ay pumayag ako. Later on, nakatanggap si mama ng mga demand letter. Pero binaligtad niya yung story, nilinis niya yung pangalan niya. Kaya ngayon ay sirang-sira ako. Ilan sa mga kaibigan ko na nakakakilala sa akin, alam nila na people pleaser talaga ako. Please na wag niyong i-judge ang katangahan ko. Sobra lang akong magtiwala. It all started when I agreed na gamitin niya yung name ko and ID ko para sa isang loan. Nang sabi niya gusto niyang mag-avail ng phone. Pero dahil hindi niya kaya mag-cash ay nagtanong siya sa akin kung pwede daw niyang mahiram yung ID ko. Na since hindi pa daw dumarating yung valid ID niya. Without hesitation ay pumayag ako. May tiwala ako dahil lang sabi niya hindi naman daw niya ako ipapahamak. And ang naging mali ko, hindi ako kumonsulta sa mama ko. Nung una okay naman, nakakapagbayad naman siya. At until na nag-transfer ako dito sa probinsya namin. And then nakatanggap na si mama ng mga demand letter because of late payment. Tinanong ko yung kaibigan ko tungkol doon at ang sabi niya nakakapagbayad naman siya. To make the long story short ay nakailang demand letter na. Hanggang sa nalaman na nga ni mama dahil nga sa details ng loan. Noon gusto siyang makausap ni mama at pinuntahan siya sa kanila pero ayaw niyang harapin si mama ko. At ang malala pa, ang dami kong natanggap na screenshot tungkol sa mga pinagsasabi niyang masasakit na salita tungkol sa mama ko. Bagay na hindi ko mapapatawa. Much even worse, pinasalo niya sa iba yung cellphone. Sobrang naging mabait ang pamilya ko sa kanya na welcome siya dito sa bahay. Na kapag nag-grocery, meron ding para sa kanya. At anak na nga ang turing ni mama sa kanya. Kaya hindi ko matanggap kung paano niyang nasabi ang mga yon. Na ni hindi man lang siya nagsorry ng personal. At kami pa raw ang makarma. I will not be one-sided. May mga naging time na nagkaroon kami ng mga alitan. Nagkaroon ako ng mali sa kanya at inadmit ko yon. Naakala ko dahil doon mas naging malalim ang friendship namin at halos hindi na kami maghiwalay. Hindi naman daw niya intention na masira ako Pero hindi siya naging accountable at siniraan niya pa ako. Binaliktad niya yung story, nilinis niya yung pangalan niya sa pamilya niya while ako sirang-sira at maraming demand letter. So tuwing nakikita ko yung post niya, napapaisip ako kung nagigilty ba siya. Naisip niya man lang ba yung ginawa niya sa akin? Kasi hinahanap na rin ako ng company for legal charges. Alam niya na may anxiety ako. Alam niyang I do self-harm. Malayo ako sa pamilya ko at ako lang yung mag-isa dito. Iniisip ko kung paano ko malilinis yung pangalan ko at hindi ko alam yung gagawin ko. Na-admit ako sa ospital sa halo-halong nararamdaman ko. Hindi nawawala yung breakdown and self-harm. Samantalang siya yung sandalan ko dati Sa kanya ako umiiyak kapag sobrang bigat. Pero hindi ko ine-expect na dahil sa nangyari doon masisira yung friendship namin. Ang dami kong hawak na screenshot sa lahat ng mga masasakit na mga sinabi niya. At sa tuwing mababasa ko yun, mas lalong lumalalim yung sama ng loob ko sa kanya. Noon nagagalit pa ako kay mama sa tuwing magagarantor siya. Kasi siya yung laging talo. Nagagalit ako sa kanya kasi grabe siyang magtiwala. Na hindi ko na malaya na naging ganun na rin pala ako. I want to learn how to say no. Yung may pagtanggol ko man lang yung sarili ko. Kasi palagi na lang okay sa akin ang lahat Aminado ako na marami akong naging mali. Pero I know how to be accountable sa mga actions ko. Na nag-a-advise pa siya sa akin na kesyo dapat to maging matured ako. Like hello, hindi nga niya kayang umamin sa parents niya At ako pa yung ginawa niyang mali. Tapos sabi niya pa na kukuha-kuha ng gamit, hindi naman kayang sabihin yung totoo sa parent. Anak niya yung may kasalanan dyan. Ang toxic niya, lagi siyang concern sa mga anak niya pero lagi niyang dinadala sa kahihiyan. Ayan yung mga nababasa ko sa pambabaliktad niya sa story. Na ang sabi niya pa siya daw yung naiipit sa sitwasyon. Pa-victim. Na hindi mababawi ng sorry ang lahat ng yan. She's living her life while ako nasasuffer. At iniisip ko na sumurrender na lang. Nasira ako. Na ang mali ko lang naman ay nagtiwala ako, mamilin. Letter sender, Claire. Papaanong na-approve ang estudyante? Or maybe remittance ang ginamit niya. So, ang kailangan mo ngayon ay tulong talaga ng mama mo. Una sa lahat, don't ignore the demand letters. Kung nasa pangalan mo ang loan, kailangan mong kumilos agad. I-save mo lahat ng screenshots, resibo at iba pang evidence. Magpa-consult kayo sa PAW na para malaman mo yung legal options and how to protect yourself. At dyan sa kaibigan mo, kung hindi kaya ng luho, wag ka mo siyang ambisyosa. Kaya bata-bata pa scammer na story maker pa. Real accountability means taking responsibility. And sorry is not enough. At sa tingin ko, hindi magsasorry yan. Hindi lalabas sa bibig niya yan. Literal na gago Being kind doesn't mean you always have to say yes. Hindi lahat ng humihingi ng favor ay dapat mong pagbigyan. Lalo na kung future at pangalan mo ang nakataya. Don't let the wrong person ruin your life. Hindi pag-surrender ang sagot. Ang mas magandang desisyon ay ilaban mo. Patunayan mo at linisin mo rin ang pangalan mo. Your life is worth so much more kaysa sa taong nanloko sa tiwala mo. So ilaban mo hanggang huling sentimo. At hindi nakakabait ang laging pagtango. Ginawa kang tanga, patunayan mong hindi ka tanga.